Sasama ka pa ba? Mapayapang araw ng linggo, kapanalig. Nasa ika-18 linggo na po tayo sa karaniwang panahon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan na po natin ang Ebanghelyo. Napuna ng mga taong nakatayo sa kabilang ibayo ng lawa na walang bangka noon sa lugar na yon kundi isa lang at hindi sumakay si Jesus sa bangkang ito kasama ang kanyang mga alagad. Ngunit ang ilang malaking bangkang galing Tiberias ay dumating malapit sa lugar na kinainan nila ng tinapay sa pagpapasalamat ng Panginoon. Kaya nang mapuna ng mga tao na wala roon si Jesus at ang mga alagad niya, sumakay sila sa mga bangka at pumunta sa Capernaum para hanapin si Jesus. Nang matagpuan nila siya sa kabilang ibayo ng lawa, sinabi nila sa kanya, Guro! Kailan ka pumarito? Oo nga. Nagsalita sa kanila si Jesus at sinabi, Talagang sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa nakita ninyo sa mga tanda, kundi dahil sa tinapay na kinain ninyo at kayo ay nangabusog. Magtrabaho kayo, hindi nga para sa pagkaing nasisira, kundi para sa pagkaing nananatili at nagbubunga ng buhay na walang hanggan. Ito ang ibibigay ng anak ng tao sa inyo. Siya nga ang tinatakan ng Diyos Ama. Ano ang matatrabaho namin para maisagawa ang mga pinagkagawa ng Diyos? Ito ang ipinagagawa ng Diyos. Maniwala kayo sa sinugo niya. Anong tanda ang magagawa mo upang pagkakita namin ay maniwala kami sa iyo? O ano bang gawa mo? Kumain ng mana sa ilang ang aming mga ninuno ayon sa nasusulat. Binigyan sila ng tinapay mula sa langit at kumain sila. Talagang sinasabi ko sa inyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay mula sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na mula sa langit. Ang tinapay ng Diyos ang pumapanaog mula sa langit at nagbibigay buhay sa mundo. Panginoon, lagi mong ibigay sa amin ang tinapay na ito. Ako ang tinapay ng buhay. Hinding-hindi magugutom ang lumalapit sa akin at hindi mauuhaw kailanman ang naniniwala sa akin. Isa sa mga hindi ko malimutang karanasan noong pastoral exposure year namin ang mamuno sa Biblia Rasal o sa Basic Ecclesial Community o BEC tuwing Sabado ng hapon kasama ang iba't ibang miyembro ng mga church organizations. Pumupunta kami sa isang lugar upang pagnilayan ang mabuting balita sa darating na linggo. Maliban sa masaya akong mamuno para sa aming BEC, excited ako palagi sapagkat bago pa man kami magnilay, naaamoy at nakikita ko na ang pagkain sa mesa. Sa makatuwid, alam ko na ang pagkain namin pagkatapos ng aming BEC. Hanggang sa mga sumunod namin na pagninilay, pagkain ang naging motibasyon ko kung bakit gustong-gusto kong sumama sa BEC. Kung tatanungin ako noon kung sasama pa ako sa aming BEC, oo, sasama ako. Basta may pakain. Mga kapatid, ano nga ba ang intensyon natin kung bakit tayo sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo? Para ba mas mapalalim natin ang relasyon sa Kanya? O para lang mabusog ang ating pisikal na pangangatawan? Kung papasok tayo sa eksena ng Ebanghelyo ngayon at tayo ang mga taong sinabihan ng ating Panginoong Hesukristo, sinasabi ko sa inyo, hinahanap niyo ako hindi dahil sa mga kababalaghan na kita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Malamang, hindi tayo mag-aaksaya ng panahon kay Jesus. Kaya naman, maiintindihan natin ang sinabi ni Jesus. Sumusunod lang tayo sa Kanya
sapagkat may nakukuha tayo sa Kanya na panandalian. Ang isang malalim na relasyon ang gustong ibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang dahilan kung bakit iniwanan niya tayo ng Eukaristiya upang matanggap natin siya. Hindi lang espiritual, kundi literal na nakakasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa tuwing lumalapit tayo sa ating Panginoong Hesukristo, wag lang sana puro hiling ang gawin natin. Ang mas mahalaga ay palalimin natin ang ating relasyon kay Jesus, sapagkat sa Kanya lamang natin matatagpuan ang tunay na ligaya. Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na isinasama namin ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming mga panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa ating mahal na Inang Maria. Maria, Reyna ng bawat puso at aking inang iniakyat sa langit, minamahal kita. Bigyan mo ako ng higit na pagmamahal kay Jesus at sa iyo. Reyna ng sansinukob, makamit nawa namin ang kapayapaan at kaligtasan sa pamamagitan ng iyong mga panalangin kay Kristong Panginoon, ang tagapagligtas ng lahat ng sangkatauhan.